Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagkamamamayan. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay natutukoy ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Mga layuning pampagkatuto. Una, naibibigay ang kahulugan ng mamamayan at pagkamamamayan. Pangalawa, naiisa-isa ang mga konsepto ng pagkamamamayan sa Pilipinas ayon sa Artikulo 4, Seksyon 1 ng Konstitusyon ng 1987. Pangatlo, naipakikita ang pagkakaiba ng prinsipyo ng Jus Sanguinis at Jus Soli. Pang-apat, nakagagawa ng brochure na naglalaman ng paraan kung paano matatamo ang pagkamamamayan. At panghuli, na ibabahagi ang paraan kung paano maipakikita ang pagkamamamayang Pilipino. Mga bata, ikaw ba ay isang mamamayang Pilipino? Paano mo malalaman na ikaw ay isang mamamayang Pilipino? Kapag ikaw ba ay ipinanganak sa Pilipinas ay masasabi ng ikaw ay Pilipino. Ang mamamayan ay mga taong nabibilang sa isang komunidad o bansa at kumikilala sa mga batas nito. Sila ay may mga karapatang sibil at politikal na ipinagkaloob sa kanila bilang bahagi ng komunidad o bansa. Ang pagiging kasapi o kabilang nila sa bansa nang ayon sa batas ay tinatawag na pagkamamamayan. Ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan ay binalangkas o inisa-isa sa Saligang Batas ng 1987 sa ilalim ng Artikulo 4. Isinasaad sa Seksyon 1 ng Artikulo 4 na ang mga mamamayan ng Pilipinas ay: Una, yaong mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagkakapatibay ng Saligang Batas na ito. Pangalawa, yaong ang mga ama o mga ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Pangatlo, yaong mga isinilang bago sumapit ang ika-17 ng Enero taong 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa sapat na gulang, at pang-apat, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Ang prinsipyo ng pagkamamamayan. Ang pagkamamamayan ay maaaring matamo sa pamamagitan ng dalawang pangkalahatang pamamaraan. Una ay batay sa kapanganakan at ang pangalawa naman ay batay sa naturalisasyon. Dalawa ang tuntuning sinusunod sa pagkakaloob ng pagkamamamayan kung kapanganakan ang batayan. Ang una ay ang Jus Sanguinis, na nagsasabing naaayon ang pagkamamamayan ng bata sa kung ano ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang o isa sa kanila. Ang ikalawa ay ang Jus Soli, na nagsasabing naaayon ang pagkamamamayan ng bata sa lugar kung saan siya ipinanganak at walang kinalaman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Sa ating bansa mga bata ang sinusunod ang prinsipyo ng Jus Sanguinis. Kaya kung ang magulang o sino man sa ama o ina ay isang Pilipino, ang pagkamamamayan ng anak ay Pilipino rin. Maaari ding matamo ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na naturalisasyon. Sa prosesong ito, ang isang dayuhan ay sumasailalim sa isang pormal na pagtanggap ng pamahalaan ng bansa kung saan niya gustong maging mamamayan. Kailangan niyang ihayag ang kanyang pagnanais na maging mamamayan ng bansa, magpatala, at tumugon sa mga pangangailangan upang matanggap. Kapag siya ay naaprubahan, ipagkakaloob sa kanya ang pagiging mamamayan ng bansa at mabibigyan siya ng kaparehong karapatan na mayroon ang mga ipinanganak dito. Mga kondisyon para pagkalooban ng pagkamamamayan. Upang maging isang mamamayang Pilipino ang isang dayuhan, ay kinakailangang nagtataglay ng sumusunod na mga katangian.
Una, ang edad ay 21 taon o mahigit. Pangalawa, 10 taong tuloy-tuloy na naninirahan sa Pilipinas. Pangatlo, may mabuti o kaaya-ayang pagkatao. Pang-apat, naniniwala sa saligang batas ng Pilipinas. Panglima, may matatag na hanap buhay at ari-arian sa Pilipinas. Pang-anim, nakapagsasalita at nakasusulat ng wikang Ingles o Espanyol at isa sa mga pangunahing wika sa bansa. Pampito, tinatanggap at tinatangkilik ang kulturang Pilipino. At, panghuli, pinag-aaral ang mga anak sa paaralan sa Pilipinas na nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Mga dahilan para hindi pagkalooban ng pagkamamamayan. Hindi lahat ng mga dayuhan ay napagkakalooban ng pagkamamamayan. Ang sumusunod ay mga dahilan para hindi pagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino. Una ay sumalungat sa nakatatag na pamahalaan. Pangalawa, gumamit ng dahas para makuha ang gusto. Pangatlo, nahatulan sa kasalanang may kaugnayan sa moralidad, tulad ng pagsusugal, prostitusyon, at iba pa. Pang-apat, hindi naniniwala sa kaugalian, tradisyon, at simulaing maka-Pilipino, at panglima, pagiging mamamayan ng bansang hindi nagkakaloob sa mga Pilipino ng karapatang maging naturalisadong mamamayan. Pagkawala ng pagkamamamayang Pilipino. Gayong ang pagkamamamayan ay naipagkakaloob sa dayuhang nagnanais nito, ito rin ay maaaring mawala. Ayon sa Seksyon 3 ng Artikulo 4 ng Konstitusyon ng 1987, ang pagkamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Ang sumusunod ay mga dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayan ayon sa batas. Una, mas pinili ang pagiging mamamayan ng ibang bansa. Pangalawa, nanumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Pangatlo, naglingkod sa sandatahang lakas ng ibang bansa sa halip na magsilbi sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pang-apat, nag-asawa ng dayuhan at sinunod ang pagkamamamayan nito. Panglima, pinawalang bisa ng hukuman ang pagkanaturalisadong Pilipino, at panghuli, itinakwil ang pagkamamayang Pilipino na dating hawak. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.